Liver cirrhosis. Yes. So, yun. Kaya ko tinanong, Dok, Mm-mm. kasi ang alam ng iba, pag sinabi mong liver cirrhosis, cancer na agad yun. Hindi. Pero pwede siya maging risk factor Okay. para maging liver cancer. Okay. Kaso, pag pinag-usapan natin ang liver cirrhosis, ibig sabihin, ang sira niya sa atay ay permanente. Hindi mo maibabalik sa orihinal na estado. Kahit gagamutin? Dapat maagapan mo yan na bagong tumapak sa cirrhotic na kalagayan o fibrotic o kalyo o sira. Kaya nga sinabi mo kanina na ang atay ay nagre-regenerate. Tama. Yung nagre-regenerate, kaya dapat dapat maagapan natin na bago siya tumalon papuntang fibrosis, cirrhosis. In that context, Yes. ikwento mo sa amin, Doc, yung proseso bago maging cirrhosis. Tama. Una, normal ang atay natin, ang ganda. Para saan ba ang atay? Ang atay, panlinis, pang-detoxification, pang-filter ba. Siya rin ang gumagawa ng katas ng apdo. Yun. Yung berde, Bile. bile. Para saan yan? Panunaw sa mantika, sa taba, fat and cholesterol metabolism and absorption. Okay. Anong nakakaibahan nila sa bato? Dahil ang bato naman, filtration, dumi sa dugo. Pero halos pareho, hindi lahat ng mga bagay ay papunta sa atay. Meron din i-distribute, hoy, bato, ikaw naman ang maglinis nito. May ganon. Yes. May assignment sila. May assignment. Yun. Okay. Ang assignment, sabihin natin, pag dinaan sa kidney o bato, ang labas, ihi. Pag inassign sa atay, pag nilinis, ang labas, katas, bile. Doon mo makikita sa kulay ng ihi at dumi. Kung gaano ang bile na naitapon ng liver. Tama. Halimbawa, sa mga taong nakaranas ng hepatitis o pamamaga ng atay, nakikita nila kulay tsaa ang ihi. Hepa A. Yun ako, nga. nagka-hepa A ako. Anong kulay ng ihi mo noon? Hindi ko matandaan. Matingkad yun. Minsan, hindi napapansin ng tao na naninilaw na sila. Balat nila o bata. Pero yung kulay, nagugulat sila, Dok, bakit brown ang ihi ko? Yung time na meron silang Pamamaga. Okay. So, all else, normal. So, Yes. yan, maayos ang atay, Yun. maganda. Maganda ang atay kasi siya ang gumagawa ng nutrients natin. Siya nag-iimbak ng nutrients. Okay. May kinalaman din siya sa blood clotting. Okay. Vitamin K. Galing sa atay yan. Oo, vitamin K. Dependent clotting factors. Oo. 4 na blood factor. May pinag-usapan tayo hemophilia, di ba? Yes. Factor 8 ito. Itong atay, pag walang vitamin K, 4 ang factor ang medyo kulang. Factor 2, 7, 9, and 10. Okay. Marami yan. 12 factors yan eh. So, ibig sabihin, pag kulang yung 4 na yon, magdurugo ka. Bleeding tendencies. Wala akong masyadong Yun kasi ang clotting. trabaho ng atay. Okay, Maglinis, nutrients, blood clotting, at syempre, bile production. Okay. Paano siya, siya yung malaking organ, kaya kasi ang dami niyang assignment, dami mong sinabi. Ang dami niyang gawain, hindi lang sa pagkain, meron din siyang kinalaman sa dugo, may kinalaman din siya sa panunaw o pag-absorb ng mantika at taba sa katawan natin. Okay. Diba? Siya rin ba yung sa insulin, Dok? Hindi, ang insulin naman sa lapay yun, Sa sa lapay, pancreas okay. naman siya, Okay. hindi ba? Kaso, ang problema, meron tayong mga activities, lifestyle, Okay. mataba, Pagkain. Kolesterol. makolesterol, meron tayong bisyo, Bisyo. Inom. lalo ng alak, di ba? Meron din yung tinatawag na regular na gamot. Yung maintenance. Yes, prescription. Kaya nga may mga gamot na bago ibigay, ireseta sa iyo, i-establish muna na okay ba si atay? Magba-blood test muna tayo. Oo nga. And during the maintenance, tinetest din. Maya't maya, itetest din. Every 6 months. Yes. Okay. Now, naintindihan mo na bakit Yes, tinetest. yes. Kasi, mas kinasabihin natin ito ay gamot na nireseta na kailangan ng katawan mo, maaaring maka-harm, makasira din ng atay.
Drug-induced injury. Okay. Okay? So, kung halimbawa, Well, nandiyan pa rin yung pinaka-importante, Tita Winnie, yung viral hepatitis, lalo na si B at si C. okay. Ito ay dinadaan sa punla, sa dugo, at ito ay gumagawa ng pinsala na permanente. Meron siyang tinatawag na chronic active hepatitis Wow. na siyang pwedeng tuloy-tuloy ang paninira na hindi mo kailangan may sintomas. Oo nga, totoo nga. Oh my gosh. Okay, so ano nangyayari sa atay pagka may mga ganyang factors? So binanggit natin kung ano ang trabaho niya. Oo. Eh di hindi niya nagagampanan ng trabaho niya. Therefore, naiipon ang lason, toxins. Oo. Nawawala yung bile production. Magiging malnourished ka kasi walang nutrients. Magkakaroon ka ng bleeding o pagdurugo kasi walang factor vitamin K. Sabay-sabay ba yan ang nangyayari pagka nagkakaroon ng malfunction? Maaaring sabay-sabay pero hindi ka nasugatan. Malay ba natin na magdudugo ka? Pero dahan-dahan makikita mo, ba't parang hindi maganda ang kulay niya? Bagsak ang katawan niya. Bakit nga ba nangingitim? Yes, kasi nga yung nutrients na siyang tinutulungan ni mag-absorb, hindi niya nagagawa. Ba't naninilaw? Dahil nga sa bile, nagkakaroon ng stasis, nagpipirmi siya. Hindi ba? Pag Hindi siya lumalabas. hindi na siya nakakagalaw. Ah, Di ba? okay. So, ipipilitin kong lumabas sa atay mismo. Nawala na ako sa mga kanal Oo, sa mga oo, ducts. oo. Kaya pag nagbara na siya, pwede na akong mamaga. Pag namaga na ako, ayan, tuloy-tuloy na. Kaya simpleng normal na atay muna. Ang susunod na hakbang ay magiging pamamaga, Okay. itis. Oo. And then, syempre, pag namaga, gusto niyang gumaling ng Oo kusa. naman, oo Di ba? Pwede. So, tigil bisyo, lahat-lahat ng ginagawa natin. Oo. Pero kung hindi natin naagapan ng maaga, Okay. pwede na siyang tumawid sa paninigas. Yung cirrhosis. Fibrosis muna. Ay, fibrosis Magkakaroon ng... Ang cirrhosis kasi sumutotal na. Lahat na. Buong Oy, buo na. Buo na. So, Okay. pag fibrosis, patsi-patsi muna. May Okay. mga lugar na kulang dito, wala dito. Yung para may patsi, may mga peklat. Savable pa yon. Yes, savable pa. Fibrotic siya, Okay. no? Okay. Dahil kung lahat, yung buong atay mo ay fibrotic na, wala na. Wala ka ng island o wala ka ng, sabihin natin, viable tissue na pwedeng gampanan ang trabaho ng atay. Liver transplant. Yes, yun ang tanging paraan mo. Yun ang tanging paraan natin para isalba ka. Pero bakit mo pag-usapan dapat kaagad? Alam natin meron tayong lunas, liver transplant. Pero ano ba ang mga sanhi ng liver cirrhosis? Binanggit na natin, alak, fatty liver, toxins, medications, hepatitis B, hepatitis C. Okay. So, may paraan naman itigil yun eh. Oo. Bakit ba? Ang alak ba kailangan mo? Dapat ba inom ka ng inom? So, itigil mo. Ang hepatitis B at C, anong dapat gawin? May bakuna. Di ba? Pag nagpabakuna ka, di syempre, na-prevent na natin Correct, magkaroon correct. ng hepatitis B at C. Ang fatty liver, usapang taba, obviously, obesity ito, overweight, ay dapat i-control ang ating timbang at BMI. Mag-focus lang, Tita Nona daw yan may question, pero mag-focus lang tayo muna dun sa fatty liver. Yes. Kasi parang lahat naman ng kakilala ko, yung meron sa test nila, lalabas may fatty liver. Yes. Gaano, how do you call this? Bago maapektuhan ng todo-todo ng condition na fatty liver. Okay? Pag ang fatty liver, ibig sabihin, napasukan ng taba ang atay Ang natin. atay. Oo, dahil sa kinakain. Yes. Dahil, Is it just because of what I eat? yes, one of them. One of Not them. just, hindi pa. Meron din kinalaman si triglyceride, si cholesterol. Eh di galing din yun sa pagkain? Pwede at pwedeng dahil sa family history mo. Oo nga. May kinalaman din si asukal sa dugo. Oo. May kinalaman din si obesity.
May kinalaman din yung activity mo. Sedentary ka. Kaya mababa ang good cholesterol mo. Dahil itong sinasabi natin, fatty liver, ay metabolic disease. Kaya may kinalaman si mantika taba sa dugo, cholesterol triglyceride. May kinalaman yun yung bisyo, yun sabihin natin pag magiging mataba, sedentary lifestyle. Kasi kung nag-exercise ka, magpipick up yung tinatawag na HDL, yung good cholesterol. Kasi nabe-burn mo si cholesterol. Naproprotektahan ka. So, pagka yung fatty liver na yan, reversible. Yes, that is why dapat yung bawat puntos na papuntang fatty liver ay i-address mo. Ang binanggit mo, Tita Winnie, is yung pagkain lamang, taba, mantika. Sige, na-control mo yon. Pero hindi ka naman umiinom sa sabihin natin gamot mo sa diabetes, alta presyon mo, o yung timbang mo, hindi mo inaalagaan. Si Jeff Torano, nawala yung question ni Tita Nona. Ask ko lang po sana, paano ko po mapapa-normal yung SGPT levels ko po aside from taking liver supplements? May NAFLD. NAFLD is NAFLD, Tita Winnie, non-alcohol fatty liver disease. Okay. Yun ang pangalan niya. No? So, hindi siya umiinom, ibig sabihin. Hindi siya umiinom ng alcohol. Hindi gawa ng alak ang sanhi ng pananaba ng kanyang atay. That mataas ang SGPT niya, no? Yung liver enzyme. So, ang gagawin natin, hindi natin dapat intindihin muna yung liver enzyme kaagad. Ano ang iyong puntos or points na nag-fuel ng fatty liver mo? Ikaw ba ay medyo mabigat sa timbang? Ang asukal mo ba? Ang blood pressure mo? Ikaw ba ay nag-exercise? Yun ang muna dapat tingnan natin. Maaring umiinom ka ng gamot para i-control ang enzyme. Pero pag hindi naman kontrolado yung mga binanggit ko, blood pressure, asukal, timbang mo, walang mangyayari. So, kailangan talaga monitor and discipline. Si Tita Nona Damian, paano kung wala na akong gallbladder na isa din daw panglinis ng mga dumi ng katawan sa loob ng katawan? Walang problema yon. Ang abdo kasi or gallbladder ay siyang supot lamang na nagpapakonsentrate ng bile. Pero hindi ibig sabihin na wala kang bile. Kaya nagiging brown ang dumi, yellow ang ihi, ibig sabihin may bile. So mali po ang pag-iisip natin or sabihin natin myth na pag ikaw ay wala ng abdo, hindi ka na pwedeng kumain ng taba at mantika. Mali po yun. Hindi. Mali. Si Al Escape. Doc, paano po pag ang kulay na ay green po? Ibig po, anong ibig sa... Green ang ano? Di ba? Poops. Well, wala yun. Dahil gulay rin, pwede magkulay ng green, di ba? Ano ba kinain mo, Al Escape? So, hindi natin alam. Baka meron bang nagigreen na wiwi? Minsan, nagigreen ang kulay ng balat. Nagigreen ang kulay ng balat. Sobrang deep jaundice na yan. Sabihin natin, sobrang paninilaw. It's to the point, still about the liver, jaundice, sabi. Pwede. Kaya nga, gusto natin malaman yan. Ang nakikita ko, hindi ko alam kasi medyo alam dapat ng mga nakikinig sa atin na green lang ang tanong, hindi niya sinabi anong green. Okay. Iniisip ko, green ng balat. Green, anong Skin. green ganito? Berde. Oo. Kasi deep Green? yellow, nagiging parang greenish na. Yellow and blue. Parang is ganon. green. Oo. Nag-iibang kulay. So, ganun ang kulay ng cirrhotic. Okay. Naku, ang dami pa ng mga katanungan pero bitin tayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Pwede niyong hanapin ang aking official username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang mga payong medikal o anumang makabuluhang hunta na may kinalaman sa kalusugan. Ang dami ko pang tanong eh. Pwede natin i-continue. Yung part 2 tayo, di ba? Nagulat ako, pwedeng magkulay green ang balat. Ang gusto kong tanungin anong kulay ng dumi mo at ang kulay ng ihi mo. Oo. Makikita mo yung tanong na yan, Sige. matitwist ka, mas magugulat ka pa sa isasagot niya.